Evening! Magandang gabi po sa ating lahat. Sabado na naman. And we are here for you with Senior City Kwentuhan every Saturday, 7 o'clock to 8 o'clock in the evening, brought to you by our faithful sponsors, Original at Tuloy-Tuloy pa, plus may dagdag. Originally, Education Network Philippines, particularly the Adult Learning and Education Program, senior sa panahon ng COVID, and Lapis Siso Channel, at humabol na sponsor, the permanent sponsor natin, PRRM or Philippine Rural Reconstruction Movement. And since the beginning in 2020, bago kasi simula lang ng pandemic, kaya nagkaroon ng Senior City Kwentuhan. Kami po ang inyong co-host. Ako si Ed de la Torre. At si Tita Girlie. But from time to time po, in-announce na natin si Kai Santos at si Berna Osorio, spell as nagsasalitan po kami. However, ngayon kami pa rin po. At we have some very interesting episode with you. Sabi nga ni Girlie, baka it might take 2 episodes dahil nga it's a special treat because nagkataon nga I was invited to join a program to visit Siargao. Wow, surfing capital. Not to surf, but for what we call a benchmarking and learning visit with selected mayors from the different provinces of the Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao. Alam po nyo, in case you don't know, it is the islands, Tawi-Tawi, Sulu, Basilan, at sa mainland, Maguindanao Norte, Maguindanao Sur, at Lanao del Sur. Yan po ang BARM. And gusto ko lang ipakita mo yung poster at background ko kasi kilala ang Siargao, hindi lang sa surfing, kundi sa development po at saka local government circles. Kilala yan sa very spectacular, outstanding program na arrest yung cutting ng mangroves, na preserve at na-convert pa into livelihood through tourism and all that. So yan ang background. Kita po ninyo ang magiging topic natin. Ang isa dito sa taas, nandun ako. Yung mga naka-pink po ay mga staff ng Espoir. French for Hope. An NGO that is offering quality and appropriate basic education sa municipality ng Del Carmen. Ang nakapost sa kanilang dalawa ay si Mayor po Wasala at sa kanyang staff ng Simunul Tawi-Tawi. Sa gitna naman po ay isang island na doon kami nag-workshop. Ang sarap mag-islands sa beach. At dito sa yung mahaba, ayan ho kami lahat na participants. At sa baba po rito, si Secretary Mel Sarmiento na chairperson ng Galing Pook ay nagbibigay po ng Certificate of Appreciation kay Mayor Coro ng Del Carmen. At together, yung mga mayors na nakapunta ron from Lanao Sur, from Basilan, from Tawi-Tawi, at again from Basilan. Okay, let's go to po sa ating mga slides at kwentuhan. Ang una pong slides ay paliwanag. Bakit ba kami nandun? Oo nga. Oo. Di naman kayo surfer. Oo. Ang nangyari po, tinawagan ako ng Galing Pook kasi miyembro po ako ng Galing Pook matagal na at ako'y kinuturing na isang mentor po ng Galing Pook Academy. Bagamat hindi naman formal na academy, when we give training programs to different LGUs, they choose mentors at isa ho ko, natutuwa akong pinili akong mentor kahit wala man ako nahawakang local government. Although nakatulong ko sa iba. Nagkaroon ako ng gobyerno pero TESDA. But most of the time, NGO po ako. Anyway, may special program po funded by the Australian government pero through the Asia Foundation na ang target ay
transformative peace and development in BARM. At ang approach nga nila, maghahanap sila ng selected LGU fellows, yung gusto talaga sumali lang. At ang target is cohesive and resilient communities. At ang habol eventually, matuto sa isa't isa at mag-develop ng programs for development that make communities more cohesive sa halip na hati-hati and more resilient, nakakabangon kahit may dagok. Hindi lamang ng climate change but also alam rin natin medyo conflict pa po sa BARM, no? So, yung project ang tawag ay WEAVE. Actually, sa totoo lang, pabago ba, yung unang project po niya, nung kami ni Girlie nasa Basilan noon, Project Circle, remember? Nandun tayo sa tipo-tipo, nag-a-analyze sila ano ang mga sources of potential sa terrorism, no? Pagkatapos po ng Project WEAVE, nagkaroon ng Project Bridging naman. Ngayon ay Project Weave. How to weave together. No? Anyway, ang part of the project po, up to ano yan? Next year pa, girlie. Uy, may chance pa tayo next year. May election na next year. Pero kahit up to the elections. Ang particular activity po ay ang tinawag na Local Benchmarking and Learning Session. Ito ay pinlano mismo ng participants. Wala ako doon. They decided na saan kayang lugar sa Mindanao na may island rin, may similar situation, nanggaling rin, tinamaan ng sangkatutak ng mga bagyo rin, na pwede silang mag-benchmark at matuto. And they decided on Del Carmen, Surigao del Norte, dahil nga galing po ako winner yan twice. No? So yan po ang aming final picture. Hindi lang po nakasama dyan ang dalawang mayors, kasama sa first day, pero they had to fly back agad. Bakit? Kasi alam mo naman, ang Federal Party of the Philippines is recruiting them. Okay. Ako naman po, kasama si Joanne at kasama yung, sino mo isa pa namin kasama, hindi nakapunta ng tent. At saka si Mabs. Nag-fly in po ako ng 11. Sabi nga ni Girlie, sana sasama ako. Pero Girlie, sorry 11, 12, tapos babalik ng 13. Sabi niya, ay, wag na lang. By the way ho, just in case magtanong kayo, sarili hong gastos ni Girlie pag siya ililipad doon. Self-reliant. Nakikisiping lang sa akin sa hotel room. Huwag na sabihin nyo. Huwag nang sabihin. Kung naman magbayad din ng hotel. Ikaw naman? O siya. Sige na. Sige na, baka kasama. Ay, ba't napapunta agad ako dyan? Wag muna po. Okay. Tourism muna. Del Carmen. Di ba mo ito? Hindi makita. Ang kanyang, kita naman ang logo nila, napaka-green and blue and orange, no? At doon sa picture nila, tourist spots, yung Pamumuan Beach, may ilang pictures tayo po dyan, video. Itong Sugba Lagoon, meron rin, bagamat hindi ako sumugba. Hindi, ano ba tawag sa Tagalog ng to jump? Anyway. Pero itong Kauhagan Island, hindi ako nakapunta. Opo. Okay. Ngayon, ano ang mga programs? Yung first day po, na nagustuhan ng marami po, no? Kasi gusto natin yung feedback from the point of view of the LGUs, ay yung health program at food security program projects ng Del Carmen. I could talk about it, pero I prefer to talk muna about yung may direct experience po ako. Kaya for this episode, dalawa lang ang focus natin po. Ang isa is yung education program, which is through partnership with an NGO. So ibang klase, no? Hindi lang LGU but with NGO. And the second is yung mangrove management. Na doon talaga sumikat ang Del Carmen. I don't know the exact figures, but it must be the largest mangrove area in the whole country. In the Philippines. Nasa 28,000 hectares yata eh. At yun ang nagligtas sa kanila from greater destruction noong panahon ng bagyo. Yolanda? No, nitong huli. Si Odette at saka Ulysses ba yun?
dahil nabablock po ng mangrove yung yung waves at saka yung wind. Anyway, let's go to the first po, which is close to our heart because it's maganda po ang philosophy ng ang tinatawag po ay espoir, which means sa sa French ay hope. We visited that at ang pinaka-project staff, no? Hindi ho yung director, kaya yung director was not there, at hindi rin yung founder, which is a French couple who continue to raise funds, not just their own, but from other countries. But it's being run by local staff and in partnership with the local government of Del Carmen. Let's listen po, it's around 10 minutes po, paliwanag mismo ng staff ng Espoir Yun kung nga, ano it's sila. the biggest. The Kaya biggest. natin sa structure. Saka yung founder namin, yung Filipino Magdaltar, yung nagpunta lang sa ground. So, kami po, together with my team, ang kanya nagpapasalamat sa pag-ibigay niya dito. Kasi naging po ako sa peer person sa mga kasama ko ng mga gayon. Tingnan sa mga class. Lalo na ako yung premier ko. Maraming salamat. So, sa mga katanungan namin, para mapuntahan at lupa, so ito po yung presentation namin. Kung ano nga ba ang ginagawa namin. So, we resigned the authority of President of the National Community. So, nag-start po ito 2013. Kasi 2013 po, nagkaroon po, yung dapat kanina community, yung ginagawa natin kanina, yun po talaga yung case. So, ang GP po ay naisip po ng local government na magkakaroon na bakit kailangan magkaroon ng school model na kailangan. So, ang GP po na how long na iwanan po power yung nila. Kaya ang ginagawa namin, ito kami, pag-ibig ko ang kailan. First thing is, ito ako maraming po, kaya yung council namin,
Kailangan mo ng ginagawa. Kasi, noon na bago dumating dito, hindi sila ba? Yung mga tao na critical area, naging talaga evacuate na ba? Kasi talaga sobra yung dahil sinayang ng mga I think so that the water, yung sana sa tour natin. Nagkaroon tayo ng sponsor para gawin ang water system. Yung program na lang namin po, pinabili na ba? Bakit po sa water PRTF, which is, sila yung nag-sponsor po ng water system. Dahil dyan, nasususulan din po, no, yung programa ng tubig. So, yung mga yung tubig yung libre para may pangligo na yung paglaba. Visit to para kailangan nila ng tubig. Available for lahat. Environment and valorization. So later, explain namin kung ano yung ginawa namin po na valorization ng mga bata. So, village, no? Hindi ko kami sigawad kayo ng village, ng area. Program is the performance evaluation, daily motivation feeding program. Lahat ng bata dito ay talagang breeding po yung pagkain. Hindi lang yung eskwela, pero yung pagkain. Kahit yung mga gamit, yung bag, yung school supplies, ay sama po ay libre. Basta pagkain po nila libre. Wala po silang ginagawa. Pero ang program nila Kaya tayo sa mga intervention, maliit sa ginagawa namin. Dito, dito kumakawi ang mga bata. Kaya, sabi nga po yung mga parents ko lang din, ay pupunta sila, pero sila 16 sila, sa 16 kids na kailangan ng family ko na so, gagawin nila dito, ginagawa na nila tumutulong hindi ba kakain sa mga bata. Train ko kanina. Yung ginawa namin sa atin kanina mag-spell. Bilisan na kung kasi mag-land na ng tao. Para explain ko ano yung ginagawa nito. Program namin, program namin. So since we cannot duplicate most with other communities, so now we are duplicating our programs in our different service areas. So right now we have
Usually Japan, Yaunan, and Chokpa. So here is the map showing different service lanes in Siargao. So here, the same what we have also in approach in setting our intervention with our community learning partners. These are somewhat like nowadays. We also give them daily program. Also, our community garden, the para teachers training towards our community learning partner, and also the water system access road through giving road pass for the learners. And also, the Young Learners Saver program, wherein each learner has to have their own savings account and the community-based enterprise. To have our learning kaya what is if you suba at the community, you know, so one learning to also learners from Mahayan School of Arts, Parang school here in Dulcamen. Before handling we always believe what we do here is fast. But we partner because what we did, ang education is what? It's innovative po, no? Innovative area. Tsaka what it's innovative. No, ano yung pwede namin gawin? So, of course, we are going to put Okay. In the interest of our Sabi ni Girlie, S1. in the interest of time, Yes. we keep the short presentation. May second part po ito. Yes. And lumalabas, ito po, just pakita muna. Slides rin ito, pero may video, pero ito ang ano, yung hindi yung Gawad Kalinga ay tulad ng resettlement, pero binigyan rin ang ESPWA ng Space. lupa at sila ang tsaka naghanap ng pera to build ano. Tapos ang nangyari, yung nearby naman, ito yung eskwelahan, no? Nagsisimula sa kinder patungo sa grade, eventually hanggang high school, pero year on year. Yun ay special building na parang for life skills. Ang ganda nilagay ng for affirmation. Ayun. Ngayon, ang interesting ito, pag lumabas, ito sweat equity. Gumawa ng maliit na bahay kubo. At pwedeng pumunta ron ang mga bata for after school tutorial. Tapos nakinig si Mayor, nagkwento ko, interesting ang kwento ni Mayor Coro. Isang sitio sa farm na looban kasi 3 kilometers siya sa loob. Talagang hirap mag-aaral yung mga bata. So naglagay Sabi sa ni farm Girlie ulitin. na looban kasi 3 kilometers siya sa loob. So talagang hirap mag-aaral yung mga bata. So naglagay doon, may nahanap na volunteer na nanay, binolunteer din yung bahay. Kasi yung model namin, kailangan bahay mo. Building, bahay. Hindi kami gagawa ng bagong structure. Bahay mo, so surrender mo isang area, tapos willing ka, kami na magre-retrofit niyan. Natawa yung isang nanay na volunteer ng bahay niya. Tapos nire-retrofit. Tapos ngayon, tingnan namin, yung learning center, lahat na naka-enroll doon, post school. Kasi pag sitios, pag remote, last mile ka, normally walang TV yan. So anong ginagawa ng mga bata? Nagbabasa. Tumalino. Yung magpa-exam, mas mataas yung resulta. So yung mga taga-DepEd parang natataganta. Bakit? May kita mo yung score. Yan layo talaga eh. Kaya parang itong ESPWA, there are 20 percentage points higher, di ba? In same test, 66 yung average ng DepEd. Sila mag-86. So sinasabi namin, it's the same Kasi if you do the experiment on a DepEd school, kawawa principal, pagalitan yung ng SDS. Sure yan. Pero pag ginawa mo sa outside sa kanila, saka mo i-introduce, hinahinay, mas accepting na sila ngayon.
Eh, nung una, hirap kami. Pero ngayon, mas ano na sila. Kasi after ng pandemic, they didn't have any programs. Modular. Ba yun yung sa atin lahat? Pati yun, sabi namin, yung gusto niyo yung modular, gawin natin. Gawa lang tayo ng iba pa. Pakita natin. Pero gagawa tayo ng baseline. So, pinakita na, pa-exam kami. Pinokya namin yung exam ng sinabihan. Lumabas, yun nga, 8% lang yung marunong sa math, 25% lang marunong sa English. So imagine, from 80, 90, biglang bagsak ka ng ganun. Kumaka kami ng intermediary program. Naging successful siya after 1 month. Pinasend namin sa DepEd, sa school board. Tapos nakita ng DepEd, ginawa ng DepEd, nag-launch ng island-wide initiative on reading. So may catch up. Pag bagyo, ganun din. After ng typhoon, gusto nila formal ed. Agad. Hindi kami nag-agree. Sabi ko, hindi pwedeng ka mag-formal ed kung lahat ng estudyante mo may trauma. Pati teacher mo may trauma. Nawalan niya ng bahay. Paano magtuturo yung teacher na hindi na alam ko paano siya uwi? Kung saan siya uwi, di ba? So, sabi namin, may intermediary curriculum dapat yan. So, ginawa rin ulit ang SPA, inayos, pinakita. Tapos, after a few weeks, pwede namin sa DepEd. Pwede-implement ang DepEd. Tapos, gumawa na siya yung sarili nila. So, pwede palang ganun. So, ganun yung naging approach namin. So, ngayon si DepEd, pag may gustong gawin, dito na nagtatawag. Sinusubukan to. Kayo, laboratory muna kayo. Oo. Galing. Kasi need it eh. Lahat tayo, iba-iba yung ating needs ng community. Correct. While the DepEd system works on a good large scale, pero may need ka talaga sa local eh. But if you don't focus on education, medyo mahirap sa long term. Kung susugalan mo siya na maaga, kunting tweaking lang naman eh. Sabi namin, hindi naman buong system. Kunti lang. Kung mga pwede lang, sa ngayong panahon na to, ito pwede gawin. Doon, ngayon, medyo accepting na sila. Population. So for How many teachers? and the teachers that we have just 9. We have 9 teachers. It is our vibe to safe spaces. Safe. Ito si Beb Villavicencio, siya ang aking ka-team na mentor. Kami ay sa Tawi-Tawi at sa Basilan. Yang nasa gitna po ay si Joanne Hernandez. Siya yung ang executive director ng Galing Pook. At ito ay si Mavs. Nakalimutan ko na ang full. Hello? Dating DILG. USEC ng DILG. In fact, naging OIC ng DILG. Taga-Samar po. So, interesting po. Can you imagine, maliit na bahay kubo dyan. Parang ang tawag na parang safe space. Ang mga bata pag nandun, pwedeng maglaro-laro, ganon. Interesting eh. Iba pa yung formal classroom. Iba pa yung Pero alaw yung mention ni Mayor na sa mga remote areas dahil walang TV, walang internet, Nagbabasa. ay siguro may reading materials, nagbabasa, tumaas ang reading score. Oh, national, 86. ang national score ay 66. 66. Ang Pero kanila 86. 6 plus 20. So, ano ang lesson doon? Well, yun na nga. Una-una, marami. Una-una, siguradong Oh, pakainin mo at hindi gutom. tapos, Yung i-involve ang parents. Yung sabi nga, Yes. nanay volunteer. Ang Valenzuela may ganun rin eh, nanay teacher. oh, At saka yung whole point nila na hindi naman makapag-put up ng bagong building ang hindi LGU. kasama tatay. Depende ay nangingisda yung tatay eh. Umuwi pa rin yan. Gari naman, aawayin pa ako eh. Pero interested po kami pareho ni Girlie dahil pareho interested kami sa education. Sabi ko nga, yung team na School of Life, sa amin naman Education for Life. Pero sa system, pero sa amin po ang focus ay adults na or young adults and leadership. Ito talagang children pero may mga volunteers din. At saka maganda sa kanila, maganda yung point ni Mayor eh. Hindi niya pinapalitan yung buong sistema. Magpa-pilot, mag-experiment. Ang maganda sa kanya, mukhang maayos ang relasyon niya sa DepEd. Pinipick up yung kanyang
experiment at pag maganda, nire-replicate. Kaya sabi ko sa nila, kung siguradong pag napakinggan niya ni Secretary Angara, pupupugin ka. Ay nako, tumawag na nga at bibisitahin kami soon. Kasi si Howie Severino ho, may ginawang video, isang remote island Diyan? ng Siargao. Pero ang mga bata nag-aaral in another island. And then, May isang nanay on her own gumawa ng bangka tapos tinutulungan sila. Parang sa bangka sila nag-aaral? Hindi. para Parang siya ang school boat. boat. School boat. Okay. Pero kaya tapos sabi nga niya, dahil nalaman ng secretary ay yung division o district supervisor, hindi raw dati binibisya dahil maliit lang namang group. Ay sinabihan sa secretary, puntahan mo. Kaya may papel talaga pa rin yung mandato sa taas eh. Okay. So anyway po, imagine, 1/2 na ng ating hour. Andun pa lang tayo, sa education. And that's tayo sa mangrove. let's go a little bit lumalabas ka, sabi namin ni Girlie habang listening, we might have a part 2 nito kasi marami na kaming materials na naihanda na hindi na natin mako-cover sa halip na i-rush natin and that don't give it due importance. Let's go to slowly through the next program, which is the mangrove. Siargao Itap, the It's Del the Carmen Mangrove biggest. Management Program. Tinatanong mo kanina, Continuous, according si Girlie ay ginugol niya, totoo nga palang It's one of the the biggest. largest contiguous mangrove forest cover in the Philippines with approximately 1,900 fishing households. Pero yung mangrove, 27 kilometers in length, 500 meters in width. Dapat kasama yan sa mana. O dapat, oo. Ang problema dati po raw talaga, ang Cebu, yung kanilang fuel na firewood, mainly Diyan. galing sa Siargao. Oh God. Kaya at saka sa loob nun, may dynamite fishing, Oh, no. meron pang cyanide fishing. Oh, no. Nandun, Lahat na. parang walang panggagalingan ng livelihood. Kaya it was not a simple thing na paano mo sabihin yung mga dating Tigil na. ay tumigil, ano ang ipapalit mo? And slowly, hindi madali nangyari. Ginawa nilang boat guides kasi nagkaroon na sila ng tourist spots. Pero may enforcement pa rin, kasi may mga ibang pasaway pa rin, no? Siyempre. So the problem has not completely gone away, pero at saka laki-laking area no? So ang maganda, meron ng overall mangrove management plan at tinawag lang science-based. Maganda yun kung pupunta natin mamaya. Doon ko lang nalaman, yung bakawan, iba-ibang species. Meron palang parang papaya at parang pili. May babae at lalaki. Totoo naman yun eh. Alam mo ba yun? Oo, kasi sina Iye, nung nag-aayos sila ng pili farm nila. Yung pili, pero Oh. bakawan, pati bakawan. Eh, the trees have a gender. Sigurali naman. Iba pa. Hindi lahat ang trees. Hindi nga lahat, but in nature, you need Okay. both male and female. Okay, sige. Let's not go into that. Let's go to the next point. Sa 2030, nagsimula na po sila. IEC muna. Talagang education. Various media, hazard, ganon. Pagkatapos, nagkaroon ng people's organization. Nag-organize po sila kasi hindi naman kakayanin niya ng enforcement kay police, kay LGU. Pagkatapos, maghanap ng alternative source of life. Kailangan mabuhay ang tao no? So, anong nangyari? Nag-planting and rehabilitation. Pero yung pala, hindi ganun kadali. Pag mali pala ang pinat mo, namamatay. Siyempre. Kaya science-based, I think sino ba? 26 ba o 28 mangrove species. Pero locations, di ro sa kanilang lugar, mga 8 species lang ang appropriate talaga. Doon ko lang nalaman rin. Akala ko basta mangrove, no? Okay. Oh.
Tapos tingnan nyo, 90% survival rate pag coconut husk rather than Actually, talaga plastic. nagyo. Tapos nagkaroon ng nursery. Ang kanilang survival rate ngayon 80% per area. Bantay dagat umakyat ang fish stock 20% increase. 200%. Sorry, 200. Hindi na makabasa. Tapos ayun na nga nagkaroon ng community based yung mangrove tours and we also had the mangrove tour. Tapos yung nagkaroon rin naman ng external assistance yung MPIC Foundation at saka DOT sa tourism, ganon. Pagkatapos nilagyan ng paddle boats para So, in short, mula sa all these illegal activities, cutting down the mangrove trees for cooking and selling illegal fishing, how many years did it take before people adopted it as the better development project? Sinabi, it took 4 years bago ma-reduce by 90%. 95% na mangrove cutting, 90% decrease in illegal So, fishing. ibig sabihin, yung LGU, you have to have a mayor with 3 terms kasi it takes so long for Yeah. people to understand na community approach, all of the government and the civic society and everybody else Mm. have to start explaining. Luckily nga si and Mayor learning. maliban sa Oh. magaling, Oh, magaling ring oh. magkampanya at Ah. nanalo. But I'm sure it was not so easy because nung una baka yung iba ayaw sa kanya dahil tinigil yung kanilang Photos kasi panay text ito syempre, alam nga naman ay Sige mabilisan na, lang. okay na. Okay. To see how beautiful the mangrove is. Di ba, Okay, May? let us go now to the Yes. mangrove tour. Tour. Ayan. Mangrove tour. Okay, may boardwalk pa. May board ako 1.2 kilometers. Mahal yan. All concrete. Di maraming crabs dyan. Hindi, as much as possible, hindi nila. Nasa yung alupihan. Wala dyan. Anyway, yan. Ang boardwalk ko, mga 1.2 kilo. Hindi ho namin nalakad layo at saka mainit. No? Oh. Ito yung staff. Namumulak-lak ba ang mga Alam mo yung nung kinontrata ni Mayor yung constructionan, sabi niya wala ni isang puputuling mangrove kaya pa ganun-ganun. Pero nung nagawa na, sabi ng contractor, sana'y ganito ang magandang project na pagmamalaki ko because hindi nasira. Pero naka-innovate yung yung post ay yung PVC lang tapos nilagyan ng concrete sa loob. So hindi na dadali ng galing. Tapos pag hindi mo kayang maglakad, bisikleta pwede. Sabi ko, marami raw nagmo-morning walk. Ako, sunset walk, mayroon pang nag-aano dyan. Nag-dedicate. pangalan ng baby? Pero hindi umaabot sa boardwalk. May parts, yung mababa, may mga bababa na parts dito. Naabutan Kasi minsan. nung una daw, siyempre tumaas ang Bisikleta. Pwede ba mag-swimming dyan?
Parang hindi eh. Saka ano, ang linis, walang Yeah. plastic. Tinanong ko rin yung si Mayor kung may aquasilbi. Di ba yung idea nga na parang fish pond in mangrove? Sabi niya hindi. Ayaw nila kasi pag ganun baka mag-attract raw ng pollution and all that. So anyway, yan ho ang brief walk ko sa boardwalk. Ba't wala kang picture? Mamaya. Okay. Anyway, eto ngayon, ang Pupunta naman tayo sa Lagoon. yung Sugba Lagoon as tourism. Ito Oh. this another 3-4 minutes lang. So, pinasakay kami. So, a lot of it is just fine. Parang meron kami, tapos pagkain, tapos pizza. One, that is welcome. Dahil din kami. Oo. Tayo sa well, kayaking. Sabi, gumawa na rin ito. Sabi yung susunod. Alam mo. Wow, yeah, si Be, siyempre, masakit. Si Mayor yata ito ng Maluso eh. Kaya, siya. Okay, Olympics. Ani, Maluso. Magdalawang isipan, no? Ayun. Sakit. Diving. Oo nga eh. Sali sa ano. But anyway, imagine Siargao Islands has 48 islands and islet. 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 not Island. different. So from there, bakit? Sabi na babalik kami, tapos mag-workshop sa loob. Sabi na, sa isang island, kasi ang sarap.
Ito White beach, mga yeah. pictures. Well, not particular, pero very soft dahil nung Yung ground, hindi, ano, mabato. yung sea mismo, Oh, ano. rocky and seaweeds. Ito mga ano na lang ho yan, nagdi-discuss ng anong natutunan, katanungan, Ikaw ganun. mismo, anong natutunan? Marami. Isa na lang. Kasi wala pa Unang-una, tayong time. hindi ko akalain there are 15 flights Oh, to Siargao from Davao, from Good. Cebu, from Manila. why? Because there's so many tourists who come. But of every 1,000 tourists, Oh, 1 in 8 lang ang pumupunta for surfing. the rest. That's why they had to think, anong papagawa sa iba? Kaya Oh, Del Carmen is hindi kami pang surfing. ano sila? Ayun, ganyan na Eating, eating, yung meditating. even development tourism, gano'n, okay. no? Magandang They magandang. should have some kind of sports. Yeah. Competitions and yun nga, parang marathon swimming in one island to another. Anyway, they can always look at Tapos ang worry its nga nila yung possibilities. yung usapin ng waste management, Yun sabi nga, mo nga. yung tinatanong. Mukhang at least Del Carmen sa simula, no? Hindi ko pa masabi yung buong island. Although nag-uusap lahat ang mayor yata na learning lessons from Boracay and all that, ayusin nila. And mukhang they have negotiated technology na parang waste to energy. But it would mean well-organized ang collection at segregation. And by the way, I asked, kasi ang PRRM po, together with ADB and Oxfam had a Bayan program, Iba Brook, pa yun? building resilient urban communities that include infra, and the one chosen for Del Carmen is a big material recovery facility, and it was so well built that it was one of the few It's there already? structures that withstood storm. That's Kaya good. sabi, totoo ba yun? Totoo po. Ay, salamat naman po at kahit paano yung report sa amin ay tunay Totoo. pala. Ganun. Okay, that's interesting. Yeah, interesting. We have only 10 minutes. Yeah. So, Ayan, as usual, nagdi-discuss. Pero sabi nga ni Mayor, sabi niya sa Tawi-Tawi, una akong pumarito, iniisip ko, yung tourism rin, no? Tapos ask also about paano yung waste, no? Pero sabi niya, and that's the program hindi natin na-report dahil hindi ako nandun, mas gusto ko yung iyong community-based health. No? So, interesting. Anyway, nananalangin po kami ni Girlie na matuloy yung site visit again? sa Tawi-Tawi, sa Okay. Simunul. Yeah. Kasi sabi ni Girlie, sigurado kasama ako dyan sa susunod. Kaya tayo tawi-tawi. Tapusin muna natin yung Siargao. But, yun nga, in terms of social cohesion. Dito muna, ito na nga, itong feedback through the eyes of Barb. Kaya nga. May briefly lang sige. na-record ko nung kami 10 minutes na lang. kami nasa boardwalk. Kaya balik tayo sa boardwalk. Unang-una yan, kinunan ako ng picture Yes. Yung gwapo talaga na asawa. at Kasi nilagay ko gwapo. learnings. Okay. Tapos yung nag-i-interview, yan. Yung success story dito, can it be applied? Definitely. Kasi Siya yung may geographical location ng Del Carmen is somehow similar to that of the island province of Basilan, especially for our hometown, which is a coastal municipality like Del Carmen. Yung kanilang mga program as far as education, agriculture, yung tourism potential ng kanilang area. Dahil yung munisipyo ng Maluso, meron kaming 3 areas focus ng aming administration. Of course, without also forgetting all other areas of development. Pero sa ngayon, kasi focus namin yung peace and order, tapos yung environment and as well as tourism. So yung pagpunta namin dito at saka very timely yung pagpunta namin sa Del Carmen. Kasi halos lahat
ng mga initiatives at saka yung mga programs as well as projects ng LGU Del Carmen, pwede natin ma-replicate at somehow ma-emulate yung leadership practices ni Mayor Coro. Kasi one thing that I admire about him, yung leadership style niya is acceptable sa masa eh. Kahit saan siya magpunta, I mean, dahil isa siyang simpleng tao, parang karaniwan din na constituent, walang walang pagkaiba yung ordinaryong tao, pati yung personality ni Mayor. Tulad sa amin, Mayor ka, kasi hindi pa masyadong stable yung business ng bodyguards. Hindi yan pwede. Pero kay Mayor Coro, last night, nagpapanding kami. Siya lang mag-isa, siya yung driver namin, siya yung tour guide namin. Siya pa rin yung entertainment. That gesture of leadership, I think can easily influence yung kanyang peers, especially yung kanyang mga mentees tulad sa amin, dahil ang pinakamahirap talaga yung interpersonal relationship. Gesture at saka style ni Mayor Coro, we will find it very easy to establish good rapport with our constituents. So talagang hinahangaan namin si Mayor Coro. And hopefully we can invite him and learn more lessons as well as success stories from his journey of transforming Del Carmen Municipality to what it is. Tapos yan. Talaga. Okay okay talaga yung mayor ng Maluso Sakto na rin ba? Video kita. Video kita. Hindi nag-video. Stop niya. It's a nice way to end it because Parang it's time to go back to Maluso. so anyway, I hope nag-enjoy po kayo. May konting patikim, may visuals naman. Sorry alam mo naman ako, amateur videographer lang. Pero I think mahalaga you get a sense, no, the atmosphere. Tante dyan, we've been to Siargao 20 years ago. Oo nga 22 years ago. Pero sa General sa Luna po, Alisal, hindi sa Del Carmen. At nakita namin talaga isa to sa very rich ang natural resources. Bahagi nga po yan ng ating archipelagic heritage. Kaya hindi natin napapansin na nagde-develop na pala in 2 decades. Kanya I'm so proud na we saw it fresh muna noon. And May now, konting surfing na noon, pero not so much pa. not so much. Ngayon, ang problem dyan, it will have challenges. Like, siyempre, ang mga lupa, binibili ng kaliwat kanan, ng maraming Tsaka pera. sabi ng kaibigan ko, ang dami talagang foreigners can afford to buy all those houses and islands kasi yun nga, they prefer all those pristine and very quiet and very nice islands. Pero may interesting na gusto kong doon magtapos kasi BARM nga ang pinag-uusapan natin. How do they look at Del Carmen or Siargao? Sorry. Si Mayor, pinapaliwanag sa kanila, alam nyo, normally yung mga foreign embassies, they give advisory tuwing may incidents sa Mindanao and particularly in BARM, bawal mag-travel ang foreigners, no? Pero maraming gustong pumunta. Dahil? No, marami talaga interesting. Pero Siargao normally, hindi nakakasama kasi most people do not think Siargao is part of Mindanao. Akala siguro Visayas or what. But having said that, ang kanyang sinasabi sa mga mayor ganito, sa raming pumapa rito, no? Magbubukas ako rito. Financed by the LGU. There's a 500 square meter na dinidevelop siyang hall. Ang gusto niya, iniimbita niya, lahat ng BARM LGUs magtayo ng kanilang display booth tungkol sa kanilang
lugar and their products. Okay. Tapos, That's a good idea. Kasi sabi niya, I will like Siargao to be the gateway to Mindanao and BARM. That's Ang a gandang good concept, idea. ano? Yeah. Saka sabi niya, can you Oh. imagine? Oh. Pero sabi niya, hindi na ako kayo na makipag-deal sa mga dahil. Kasi can you imagine, saraming turista rito. Oh. Yung inyong mga malong, yung inyong... Yeah. Ngayon, ito naman mga ito, Mm. either hindi pwedeng pumunta ron o natatakot. At yung iba, iniisip nila, o pagkatapos niyang Siargao, sabi nila, di siyempre, isipin nila, Coron or Boracay. Hindi nila isipin pumuntang Basilan, o Tawi-Tawi, Matles, Marawi. Kaya sabi niya, mag-usap tayo kasi hindi lang yan usapin ng good for you, para mabago rin yung idea at kasi I remember when we were in Europe that time, magkaroon ng maliit na bombing incident sa Makati. Akala mo buong Metro Manila ay magulo na. Okay. Now there are really incidents, pero ang punto yung dominant narrative or kwento, Yes. magulo. Pangalawa, talaga namang walang mas regular at maraming flights tulad ng sa Boracay, sa Palawan o ngayon sa Siargao. Especially talking not just of domestic tourists, but especially international tourists. Kaya sabi niya, this is for the Philippines. Hindi lang, it's not just Metro Manila or Luzon or Visayas, the usual Bohol at ganun. Kaya first time I heard it, sabi niya, brilliant idea talaga. Yes. At saka generous idea. It's a solidarity concept na it will be good for the community, but even better, so that even before they go there, makabili na regularly ng goods, makatikim ng pagkain na. Para at pag when they get the first taste, patikim, mag-iisip sila. Ngayon, ipag-usapin later, ayusin yung infrastructure, ayusin ang peace and order, mga ganun pa. Pero hindi pwedeng linear na maayos muna lahat saka pupunta ang mga tao. I think you start with makatikim sila, makasilip sila ng ibang kwento, ibang narrative. As we would say, hindi lamang critical inquiry, lahat ng mali, kundi appreciative inquiry. And I'm very glad that yung attitude, yung point of view ni Mayor Coro, he could very well say, sige, parito kayo, galit kami. And it's good, but I will do it. The attraction of Del Carmen, I offer it as a window to BARM and Mindanao. I think it's a very the theme dapat. Kaya it's not just through the eyes of BARM, kundi sila rin tumitingin sa BARM. They can be, kaya sabi nung mayor at iba pa, marami kaming pwedeng ma-pick up dito. And believe kami sa leadership mo. Correct. 'Di ba? Yun talagang sense mo ng we build a sense of nation from our diversity. LGU to LGU, NGOs to NGOs, communities to communities, businesses to businesses. I think yung sense. And on our second episode, we will look deeper into Tawi-Tawi, Basilan, Sulu, and even the whole Mindanao area. But we will find out first if we can get enough photos and but ganito po. It might not be the immediate next, but if we have enough, okay lang. So I hope po nag-enjoy kayo kasi kwento ko rin dito kay Girlie. Kasi sabi niya, hindi naman yung ako sinama. Anong nangyari ron? Anong ginawa mo? Kaya kailangan ko siyang I must justify my absence of 3 days. napagod po. Pero pagdating ko, sabi niya, napagod mo? Kasi ang init. Yun lang, the weather, the time. Anyway. So anyway po, yan nagtatapos ang ating 8 o'clock na. Episode ngayon, Siargao, particularly Del Carmen, through the eyes of BARM. But also Siargao and Del Carmen as a window to BARM. Okay. Thank you. Good night. Marami pong salamat sa ating co-sponsors, ang Education for Network, particularly Adult Learning Education Program,
senior sa panahon ng COVID, at Lapi Philippine Siso Channel, and Philippine Rural Reconstruction Movement, and of course to our IT. techie na si JM. And siguro, I don't know whether you've heard it, special shout out lang in the name of PRRM kasi kay elect lang po siya na board ng ng PRRM. Eh, Yes. the next day na-appoint pa lang TESDA Director General si See? Congressman Kiko Benitez. Congratulations po, and we hope to partner with you, especially for rural development into the future. Till next Saturday po, sa next episode ng Senior City Kwentuhan, nagpapaalam po kami. Pasalamat sa inyong pakikinig. Si Ed De La Torre. At si Tita Girlie. Muli, thank you very much. Bye-bye.